Iba na talaga ang nangyayari ngayon o iba na talaga ang panahon? Ano ba talaga ang dahilan? Politika lang ba ito o talagang nawawala na ng ano ba yan, respeto o kung ano bang pwedeng tawagin ng mga lalaki sa babae? Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, dalawa yung magkatunggali ngayon na parehong politiko. Yung pinakamainit ngayon dyan sa between Alan Peter Cayetano at Senador Nancy Binay sa isyu ng iniimbestigahan nilang bagong Senate building na bilyong-bilyong halaga ang pinag-uusapan. Nakapersonalan na eh. Nakarating na sa Ethics Committee ng Senado ang reklamo ni Nancy Binay sa pagsasabi ni Alan Cayetano na siya daw ay buang. Siya daw ay nanggugol lang sa public hearing. Or anong tawag dito? Tinawag pa nga inday eh. Di ba? So parang kawalan ng respeto ni Cayetano sa kapwa senador na si Nancy Binay. Hindi po lumalamig, uminit pa dahil doon sa ambush interview naman kay Alan Cayetano bilang reaksyon doon sa pagpapile ng Ethics Committee. Abay sabi niya, paninindigan ko ang sinabi ko at ako'y magpapile din ng reklamo sa Ethics Committee. O di ba? So malinaw na si Alan Cayetano, isang lalaking senador, pinapatulan pati babae. O di ba? Pagpapatunay lang ho na parang ala na ang respeto. Okay, dito naman ho tayo sa Kongreso. Aba, umiinit din po yung palitan ng mga pahayag between Pulong Duterte, Congressman ng 1st District ng Davao City, at yung PBA party list na si Attorney Migs Nograles, yung anak ni dating speaker. Ay alam naman natin na yung mga Nograles tong araw ay talagang hindi nagkakasundo, pero nagkasundo yan noong 2016 eleksyon dahil tinulungan ng mga Nograles si former President Duterte para manalo noon. Okay? At nanalo nga. Pero ngayon, naulit na naman itong hindi magandang relasyon ng Duterte at saka Nograles. Pero ang matindi rito, ito rin, babae at lalaki. Si Pulong Duterte pinapatulan si Congressman Nograles. O, di ba? So ano ito? Ito ba'y pampolitika lang o talagang iba na nga ang panahon na parang nawawala na yung respeto sa mga kababaihan? Kung politika lang ito, hindi ho magandang halimbawa ito. Dapat ho, anuman ang anggulo, business, politics, kung anuman, yung kultura ng Pilipino dapat hindi mawala. Ano ba ang kultura ng Pilipino na ating namana at dapat nating ipamana? Yung respeto ng lalaki sa mga babae kahit na sinong babae yan. Lalo na ho sa isyu ng mga debate at mga national issue at iba pa, huwag personalin. Di ba? Para bang mas unawain dapat yung side ng mga babae kung ano man yung isyong ito. Pampolitika, pambusiness o personal. Pero parang nawawala yun. Ano inyong masasabi? Ha? Kakaiba talaga yung mga galaw ngayon. Baka ho dumami pa ito. Kasi papalapit na yung midterm election sa Mayo ng 2025. Sa bagay, sa politika sa Pilipinas, minsan niya mag-ama nag-aaway, magkapatid, nagkakatunggali rin eh. Parang wala na talaga. Ano ito, lingkod bayan ba ito? Or dahil nangingibabaw na ang mga personal interest? O yung mga interest nilang malayo na sa public service? So nagtatanong lang at aking observation, hindi naman po bago ito. Actually, lumalala nga. Marami ng case, marami ng kaso na ganito ang sitwasyon kahit magkapatid, kahit mag-ama, kahit magkamag-anak, nagtatalo-talo kung politika. Pero sana hindi naman ho masama yung mga personal na bagay. Di ba? Paalaala lang natin yan. Okay? Samantala, kabilang pa rin ho sa issue dahil malapit na po yung State of the Nation address ng ating Pangulo sa July 22. Di ba? At pinaghahandaan na po ngayon ang maraming mga dapat gawin ng Executive Department at ang Legislator. Ang isa sa mga tinutumbok dito ng ating Pangulo, Pangulong Marcos, ay yung palakasin ng ekonomiya at yung issue doon sa pagbabago ng saligang batas sa economic provision ay bitin na bitin po sa Senado. Kung yung mga gugunita, ang chairman, subcommittee chairman ng Committee on Constitutional Amendment ay si Senador Angara. Pero wala na ngayon si Senador Angara dahil siya po'y uupo na bilang Department of Education Secretary. So natigil lalo. Hindi naman ho ipagkatiwala ng liderato ng Senado kay Senador Robin Padilla na siyang major
Siya yung chairman ng Major Committee ng Constitutional Amendment. Kung anong dahilan, hindi ko alam. Nung panahon pa ni Zubiri, wala na yatang tiwala kay Padilla. Ngayon under Escudero, parang ala rin. Madalit sabi dahil si Escudero ayaw naman ng Chacha, naiipit po yung panukala ng Malacanang na baguhin ang economic provision. Magsosona na tayo. Malamang kasama itong issue tungkol sa ekonomiya, hindi pwedeng hindi. Yan na naman po ang aasahan. Ang tanong, gagalawin ba ng Senado? Lalo na ngayon, patapos na ang 19th Congress kasi itong 19th Congress hanggang December na lang. After December, pagpasok ng bagong taon, i-open lang, close na yan kasi kampanya na for midterm election. Bababali, wala. Pagkatapos ng election sa Mayo, June 30, 2025, 20 Congress. So ang lahat ng panukalang batas na hindi natatapos at hindi matatapos sa 19th Congress, back to zero sa next Congress. Ganun po yun eh. So ang tanong, paano ngayon? Anong gagawin dun sa economic provision? Ayan ang isa sa inaasahan ng Pangulo para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Okay? Aabangan yan. At iba pang panukalang batas para dito sa susunod na SONA. Every SONA, tuwing makakaroon ng SONA, lagi merong hinihiling na proposed bill na isinusumite ang Malacanang para doon sa mga pangunahing programa. Mukhang itong nakaraang SONA hindi yata na-aproban ng lahat ng gusto at naipit sa Senado. Kung napolitika man o kung ano man, ayun ang nangyari. Kaya big challenge ito sa leadership ng Senado at Kongreso kung paano ang mga dapat nilang gawin dito sa natitirang panahon para bago magsara ang 19th Congress. Inuulit ko, hanggang December na lang ang trabaho, second week ng December ang 19th Congress kasi magbe-break ulit yan dahil Christmas. Tapos pagpasok ng bagong taon, close open na lang yan. Kampanya na. Ayun po yung mabigat doon. Maiipit talaga ng maiipit. Ano yan? Okay? So talagang napakahirap pag ang pinag-uusapan ng Chacha. Hindi natin malaman kung sino may prinsipyo at makabayan talaga. Nangingibabaw ang mga personal at political interest. Hindi mangibabaw ang interest ng bayan at interest ng nakakarami. Yan ang nakakalungkot. Kailan kaya magbabago yan? Anyway, inisal pa lang ho yan. Marami tayong aasahan na magiging announcement kung ano ang nagawa ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa nakaraang taon at ano ang plano ngayong taong ito. At ang ating aasahan sa loob ng 2 taon, ano mga nagawa. At siyempre, pagdating sa business, ay marami na hong billion dollars business na hong pumasok. Ayaw lang tanggapin niya ng mga anti-Marcos. Pero on record yan, sa Department of Trade and Industry, Bureau of Investment, na trillion investment na po ang pumasok sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. At sana magpatuloy yan. Kasi pag maganda ekonomiya, may pag-asa, may trabaho, may pera, may pagkain, gaganda ang buhay at ang ating bansa. Okay? Yung relasyon sa international, relasyon pang-ekonomiya, tourism, at foreign policy, ala ng problema eh. Established na po yan. Dahil yan ang inuna ni Pangulong Marcos.